Hey, what's up guys? Trader Supreme here, so quick market update. Hindi tayo nakapag pre-move analysis, pero nakapag-post tayo sa Telegram ng mga setup natin. Again, yun yung reason kung bakit ako nag-open ng Telegram kasi hindi sa lahat ng oras makapag-video ko sa YouTube. Especially kapag mayroon nangyayari sa buhay ko, currently, meron kami, nagkaroon kami ng COVID, the whole family, at nagkasakit yung anak ko, medyo na tagtag ako doon kasi syempre hindi ako sanay na may sakit yung baby ko, so medyo na busy ako mag-alaga ng bata, and at the same time syempre alam niyo naman na marami din ako inaasikaso ng mga bagay. Kaya hindi ako nakapag-video, pero nakapag-post ako sa Telegram natin na we have a 2 winning trade this week, so again, okay, check natin muna, ang unang trade natin this week is yung SUI. So we have our short kay SUI, So una, meron tayong bias which is shorting, despite na bullish yung pinapakita early days of the week, we have our bias which is shorting. That's why nakuha natin tong short dito sa Monday high. Okay? Sobrang gandang trade, okay? So sobrang ganda ng setup na yan. Okay? So, una, confluence natin, syempre, yung bias. Again, yung concept natin ng bear. Una, kailangan meron kang bias, meron kang entry, meron kang exit, and meron kang risk management. Okay? So, sa risk management, syempre, okay, yan. Lagyan na natin yan para makita nyo, So, bear, Okay, ganito lang kasimple mga tol, So, meron tayong bias, shorting. Maghihintay ka lang, bro. Maghihintay ka lang. Ngayon, pinapakita ko sa inyo, harap-harapan sa inyo na hindi nyo pwedeng uubra na marunong kayong bumasa ng price action lang. Kailangan naiintindihan nyo yung setup nyo. Kasi nga, kahit nasabihin mo, bullish, kahit nasabihin mo bullish pa yan, kung ang setup, kung hindi mo alam kung ano yung setup mo, maliligaw ka dyan. So, for example dito, nakita nyo yung pump ng market early days of the week. Kung hindi mo alam na ang setup mo dyan is shorting, then hindi mo nakuha to. Or naghihintay ka mag-pump, tapos pabagsak ka lang ng pabagsak. Kasi hindi mo alam eh. Okay? So, napakahalaga na alam mo yung setup mo for the week. Pinakamalaga bro yung bias, Yan yung, ito yung matututunan nyo sa, eventually. Na akala nyo, dapat alam ko yung setup, alam ko yung ganito, alam ko yung ganyan. Hindi. Kailangan nyo lang alam mo yung bias. Pag alam mo na yung bias, alam mo na lagyan ng setup yan. Tsaka kailangan mo palang matutunan yung setup. Sa entry mo yun, makukuha. Okay? Yung setup na ginagawa nyo, entry lang yun. Then the exit, syempre, paano yung exit strategy mo? Syempre, hindi naman uubra na hihintayin mo lang pumunta sa may take profit mo yan. Crypto yan, hindi yan forex o hindi yan traditional market na matino yung galaw. Konting galaw lang ni Bitcoin dyan, yari yan. So, kailangan meron kang exit strategy. Isa yan sa mahalaga, Tapos, risk management, syempre, kailangan hindi all in sa isang trade, So, kailangan mahalaga yan, So, una, confluence natin, meron tayong resistance sa area na to, and at the same time, Monday range natin dyan. Okay? So, nakuha natin to. Ito mismo yung entry natin. Nakita natin na nagkaroon ng dump. Yan. Yan mismo yung naging entry natin. Okay? Which is a very, very good move, Okay. So, ang isa pang trade natin is Dogecoin, So, nag-dump na rin Dogecoin. Hindi siya ganun kaganda, but nag-expect sana ako ng mas magandang drop, So, makita mo dito, meron tayong dating support, now acting as a resistance. And andito yung Monday high natin. So, sobrang linis, mga tol, Sobrang linis. Kaya tayo nakapag-short dito mismo sa area ng high na to. Yan yung entry natin. Okay? Then, nag-dump, So, ngayon, nag-partial profit na tayo and then stop loss sa entry price natin. Again, yung market hindi pa ganun kaganda yung ginagawa, So relax lang. Kapag maganda na yung setup, maganda na yung possible setup, then tsaka tayo magmamataas ng risk. For now, nasa defensive mode pa lang tayo, Despite na magaganda yung setup na binibigay natin, 3 weeks straight, puro winning streak tayo, Meron lang tayong talo ata nung first week. Pero dapat panalo na ngayon kung nag-take profit lang tayo nung first 2 days Kung di dahil sa gera ng Iran, sana 3 straight winning streak, 3 weeks
straight winning streak tayo. Wala tayong talo sana, di ba? Ang problema dahil nga sa ano, no? Okay. Hindi, actually 4 weeks winning streak na nga eh. No, kasi yung isang week hindi ko kinount na win kasi nga nag-close ako. Pero yung setup na yon panalo pa rin, di ba? Pero pina-close ko ng break even kasi nga sabi ko hindi ko trip. Yun yung last week, yung Litecoin. Litecoin, di ba, sabi ko short tayo kasi nga ang chart info natin is red. So shorting tayo. So pinakat ko siya dito, di ba? Kasi sabi ko, but 4 days na hindi pa nagda-dump. Pinakat ko siya dito. Ito yung entry natin. Grabe dump, di ba? So yun yung mahalaga kung bakit dapat talaga susundan mo tong bias eh. No? Kasi nga yung price action bro, lilituhin ka niyan. Kasi nga bro, ganito yan, no? Isa sa mga natutunan ko na isa siguro sa tingin ko makatulong sa inyo mga tol, no? Na ang market bro, laging hindi mo pwedeng babasahin mo yung price action. Wag, hindi ganoon. Masisiraan ka ng bait dyan. Una, kailangan alam mo yung bias mo. Halimbawa kung shorting ka, shorting gagawin mo. Hindi yung, price action, kailangan, nagpapump, maglolong ako. Hindi dapat yun. Kasi ang mangyayari niya, masira ka ng bait dyan, bro. Kailangan meron bias. Ngayon, intraweek yun. Sa intraweek. Kasi nga sa daily, bro, wala kang makikita magandang bias sa daily. Masakit sa ulo, bro, ang daily kasi hindi siya malinaw. Unlike yung weekly, sobrang linaw. No? So, kaya ang sistema natin is intraweek. Okay? So, yan yung dahilan kung bakit successful yung mga setup natin this following weeks, no? So, okay. Inch. So, na-discuss na natin yung 2 winning trade natin this week. So, discuss naman natin yung ibang okay, so meron tayong shorting bias ngayon week, no? So, kung mapapansin mo dito yung Monday range natin, makita mo dito meron tayong resistance dito, no, sa left side, no? So, yan yung makita mo resistance dito. Dito niya kinuha bago siya mag-dump. No, nakita nyo? Kahit gaano yan ka-bullish, bro, kung shorting ang bias mo, dapat you should be shorting. Kailangan mo lang hanapin kung saang area. Malinaw ba yan, tol? Okay, so malinaw yan. Isa yan sa mga natutunan ko na medyo at matagal bago siya natutunan. Almost 2 to 3 years bago siya natutunan. No? Na, kasi syempre, process bro yan eh. Yun yung halaga kung bakit dapat nakikinig ka ng mga ganitong analysis. Kasi you'll understand na ang daming wisdom, ang daming experience na dapat 2 to 3 years bago mo ma-realize, and then ibibigay ko lang sa inyo sa isang sa video, no mo. Kailangan subaybayan niyo mabuti yung mga ganito kasi sobrang halaga niyan. Kasi papabilis na ito yung progress mo eh. Imagine mo kami na kasi wala akong pinapaniwalaan eh. Nasasablayan ako sa majority ng mga traders sa YouTube. So, imagine mo yung wisdom na binibigay namin, no? Imagine mo kami noon, no? Walang matino kami enroll pa kami ng enroll kung saan-saan. Imagine mo kung ilang $1,000 yung ang ininvest ko para lang matuto. Wala naman ako natutunan, bro eh. Ako pa rin sa sarili ko, gumawa na sarili kong sistema kasi nga kaya maraming nagagalit sa pag nagbenta ng course kasi nga maraming kupal. Marami talagang kupal, bro. Naiintindihan ko eh. Kaya nung nag-open ng course, naiintindihan ko ba't kayo nagalit eh. Maraming nawala. Maraming iniwan ako sa ere. At naiintindihan ko yun, bro. Kasi nga maraming kupal. No, ngayon, syempre, damay-damay yan. Kahit na yung mga merong sistema na sila mismo yung gumawa, damay yan. And okay lang naman sa akin yun kasi hindi naman yun eh. Para sa akin naman, para sa akin to, hindi man para sa inyo eh. Yung ginagawa ko na to is para sa akin, hindi naman para sa inyo. Ngayon, kung nagsishare man ako dahil sa mga gustong makinig, no? At alam ko maraming kung nakikita. Still, nakita nyo naman, wala naman akong subscriber, ilan lang subscriber ko. Pero tingnan nyo yung views ko, compare mo sa iba na merong 100,000 ng subscriber. Compare mo yung views ko sa views nila, halos hindi naman nagkakalayo. Kasi nga may nakikinig, kasi may value. Di ba? Imagine mo, meron kang 100,000 plus na or 500,000 na followers. Ang laki ng reach mo. Pero walang tumatapos ng video mo, walang nakikinig. Kasi nga walang value ka naririnig. Pero dahil nga meron ka nakikitang value, you chose to watch the video, no? Okay. Okay, Ondo.
Ondo, no? So, still shorting, pero makita mo ito medyo mataas, ano? Kasi ito yung Monday range natin. Again, wala naman tayong setup pag Monday range, di ba? Unless magkaroon tayo ng sweep sa mga extremes. Wala naman tayong extremes doon. So, nakita mo dito, meron tayong resistance dito. Saan nyo nakita yung shorting area? Dito. Ganda, di ba? Ganda, di ba? Yan. Nakita nyo? Monday high, boom. So, kailangan nyo talaga, bro, ng bias. Kasi wala kang bias, bro. Anong gagawin mo? Siyempre, nakita nyo yung ligwak ng price pataas. Ilolong mo ngayon yan. So, ang gagawin mo dyan, hahanap ka ng mga FBG dyan. Butang na FBG, pababa ng pababa. Diba? So, maguguluhan ka, bro. Maguguluhan ka. Tapos, hindi mo alam kung saan FBG kasi lahat ng time frame may FBG. FBG, hindi mo alam kung anong time frame. So, sabi mo, hindi, pupunta yan dito. Hindi, pupunta yan dito kasi may FBG pa dito. Tapos biglang umangat. Diba? Naghintay ka lang sa wala. Niloko mo lang yung sarili mo, bro. No? So, kailangan maintindihan mo, bro. Ano ba yung bias? Yun yung mahalaga. Ano ba yung bias? Ano yung entry setup mo? Ano ba yung mga setup? Okay, marami tayong klase ng setup. So, nag-compile ako ng mga template para hindi na kayo malito. Pero, sa course natin yan, no? Pero, hindi pa siya available at hindi ko alam kung magiging available siya, bro, no? So, medyo tinatamad akong buuin, Pero, pagka nabuo ko, sabihan ko kayo. Pero, yun, kailangan meron kang template, meron kang exit. Paano mo siya e-exitan? Paano mo ilalagay stop loss mo sa break-even? Kasi napakahalaga nun. Isa yun sa kailangan nyo matutunan. Maglalagay kayo ng stop loss sa break-even ng mabilisan. Pero hindi yung to the point na hindi pa gumagalaw, naglalagay ka ng stop loss na kumita lang ng konti. Kasi talagang i-hit yan din na nasungkitan ka lang ng fee. Hindi ganon. No? Kailangan alam mo kung kailan. Napakahalaga ng kailan. Mas mahalaga ngayon. Isa sa mga na-realize yung mas mahalaga ang kailan kesa saan. No, sobrang halaga ng kailan kaysa saan sa trading, no? So, isa 'yun sa maiintindihan nyo eventually kapag nare-realize nyo, yun pala sinasabi ko, no? So, 'yun. H-bar, sell short, nakita nyo, shorting bias tayo. Hanapin mo ngayon asan yung resistance. Okay? Boom! Ito yung resistance mo, bro. Nakita mo? Bullish yan Pero dahil short, nakita nyo, ang ganda na ginawa. Sabi ko sa inyo, sobrang halaga, bro, ng bias, man. No? Napansin nyo, sobrang linis ng mga setup natin sa Telegram. Imagine mo, no? Humanap kayo, bro, ng gano'n na malinis, tapos hindi high time frame. Ang karamihan kasi nakikita nyo, bro, na nagko-call, high time frame Tangang high time frame. Ibig sabihin, paano ba to sabihin? No? Naka-base siya sa, paano ba to? So, high time frame. Parang lahat naman kaya mag-call ng high time frame. Pero bro, yung mag-call ka, bro, ng intra-week o kaya intraday, aminin ko, hindi ko kaya, bro. Intraday, hindi ko kaya mag-call ng intraday. Yung daily, hahanapin mo yung bias ng daily. Una, pakita ko sa inyo. Nakita mo dito, sobrang bullish ng Monday. Tapos nag-dry 2 araw, tapos nag-dump na. Paano mo gagawin dyan? Hayop na yan. Hindi talaga, walang malinaw. Ang pinakamalinaw, bro, is intra-week. Again, naalala nyo, bro, na meron akong work dati. Nag-start ako sa intra-week. Sobrang effective Nag full-time ako, nag-try akong intraday. 8 months straight. Inaral ko kung paano ako magiging effective na intraday trader, bro. Nag-fail ako, bro. Mas maganda ang intra-week. Bumalik ako sa intra-week. Kaya pansin nyo, di ba sabi ko magde-daily upload ako kasi mag-intraday ako. Tang namin, nag-fail ako. Kasi hindi talaga siya, bro, effective. Kasi nga, wala kang bias Wala kang bias na mabubuo Kasi iba-iba halimbawa, bullish yung Monday. Tapos bigla ng Tuesday, Wednesday, dry. Tangan na may masisira ka ng bait. Grabe, nagka-anxiety ako, man. Nagka-anxiety ako, ang puta. Nung nagkasakit ako, sabi ko, putang, hindi maganda to. Hindi maganda intraday, bro. Intra-week, ito yung sweet spot. After kasi ng intra-week, yun yung swing or position trader. Ayoko nung ganun Sobrang tagal ng hintayan. Ito nga, 2 to 3 days na nababagalan pa ako Pero bro, intraday, hindi, men. Pero position trade, hindi ko rin kaya. Lalo sa crypto, wala namang matinong galaw yung crypto Kailangan mo intra-week, kailangan mo may basis ka.
Interweek talaga, men. Sweet spot. Sabi ko sa inyo, binibigay ko sa inyo, sweet spot, interweek. Kailangan nyo matutunan yan, men. No? Kasi alam mo, una, napakalinaw ng bias. Tumingin ka sa weekly time frame, tsaka tumingin ka sa daily. Okay, sige. Pakita ko sa inyo. Pupunta ako ng daily. No? Okay. Shit. Kaso may indicator. Wag na pala. Wag na. Makikita nyo lang yung mano ko. Sa daily, kayo na mismo tumingin. Tumingin kayo sa daily tsaka sa weekly. Tingnan nyo yung difference. Sobrang linaw, bro, ng weekly. Pag pumunta ka sa daily, nakaka-bad trip, man. Tapos, sasabihin mo na maganda yung intraday. Hindi, bro. Usually, sa mga nasasabi nun, scalper yun. Tingin ko nag-scalp. Tapos, sumusunod lang sa flow kung ano yung gagawin ng market. Walang RR, walang ganyan. Basta siya, pindot lang ng pindot. Yun. Meron mga ganun, nagiging effective kasi lagi nilang ginagawa. Pero, kung gagawan mo siya ng sistema, halimbawa, ang mangyayari sa inyo, bro, magdamag kang nasa screen. Tapos, masisira ang bait, mawala ka sa mood. Wala, hindi ka matitino dyan. Nakita mo, bro, ako, pagka-setup ko, wala na. Hinintay ko na lang. Tapos tingnan ko ngayon, profit na. Okay, stop loss sa break even. Next week ulit. Tapos gagawin ko na yung mga bagay na kailangan kong gawin. Ang problema kasi, bro, mali yung tingin nyo sa trading. Yung iba kasi ang tingin sa trading, eto na magpapayaman sa akin kasi nakita ko sila yung babaeng trader ngayon ng Forex, $60,000 eh. Walang kaalam-alam yun Pero $60,000. Putang na, bro. Alam nyo naman, demo account yun siguro. No? Siguro naman, alam nyo yung demo account yun. Baka naman, damn, bro. No? So, kailangan nyo maintindihan na walang easy money, bro. Kung 60,000 yung kinita to, nag-risk yun ng 20,000, 10,000, 5,000, 2,000. Ngayon, kaya mo ba mag-risk ng ganong kalaking pera? Hindi, kasi wala ka naman ganong pera. Pero kung ikaw, meron kang kinikitang pera na ganon kalaki from thin air dahil sa ginagawa mong pyramid o ano man, then you can risk ng ganong kalaki. Then pag kumita ka, then you earn, no? So, but still, ang trading, hindi yan easy money. Trading is, paano ba sabihin to, part-time money lang. Hindi mo siya pwedeng gawin pagkakitaan ng full-time. Tandaan nyo yan, hindi siya pang full-time money. Hindi mo iaasa yung buhay mo dito. Wag. Masisira buhay mo, bro. Etong trading is for, okay, I have a full-time job. Meron akong setup. Okay. Set ko. Meron akong template. Lagay ko ni stop loss. Hayaan ko na. Then, check ko ulit. Kinabukasan. Then, pag hindi pa nagpe-play, check ko ulit. Hindi pa na stop loss. Kinabukasan. Pag tingin mo end of the week, boom. May money ka. Okay, kumita ko ng 1K USDT ngayon. Then, yung 1K USDT mo yun, invest mo sa Bitcoin, sa bear market. Ganun lang siya kasimple. Okay, okay, 1K. Time na para mag-invest sa relationship ko. For example, meron kang wife. Then, maglalabas ka. Again, okay, para sa mga bata dito, never kayo magre-regalo sa babae. Wag niyong gagawin yon. Okay, again, hindi to men empowerment channel, pero eto bibigyan ko kayo ng game, no? Sa mga nakikinig sa akin dyan, wag kayong magre-regalo sa babae. Kasi ang babae, hindi yan nakaka-appreciate ng regalo ng material. Kapag kayo mayroong girlfriend, always, ganito lang kailangan mong gawin. Ilabas mo, eat dinner, o kaya lunch, ilabas mo, basta i-date mo. Wag kayong bibili ng bulaklak. Wag kang bibili ng bulaklak, sayang ang pera. Ilabas mo. Pumunta kayo ng Boracay, o kaya pumunta kayo ng Palawan. Yan yung gawin mo. Parehas kayong mag-benefit, hindi yung magre-regalo ka. Kasi kapag nagregalo ka, nag-deduct ka sa'yo, nag-add ka sa ibang tao, walang na-create ng memories. Okay, lagi mong tatandaan yun Hindi to men empowerment channel, pero ang dami kasi akong nakikita, bro, na may mga pera pero simple, medyo baduy. Kaya walang nagkakagusto sa inyo Weirdo kasi, walang magpapakasal sa inyo pag ganun kayo, bro, nagre-regalo kayo sa babae, bro. Ayaw na babae ng ganun. Ang gusto ng babae, okay, create memories. O kaya, ganito gawin mo, bro. May pera ka, ayain mo kumain sa labas. Ayain mo, gusto mo magpagupit. Libre kita, pagupit ka. O
kaya panailis ka, samahan mo habang ikaw naghahanap ka ng pwedeng bilhin. Then ikain mo sa labas. Bro, yun yung mga bagay na mahirap kalimutan. Binilan mo na iPhone kasi nga mayabang eh. Meron kang kumita ka sa crypto, kumita ka ng 1K USDT ngayong week, binilan mo na iPhone. Tanga na, ikaw ang pinaka-simp na lalaki at hindi kita magiging kaibigan kapag gaganon ka. No, sobrang simp mo nun, no? Ibig sabihin lang nun, gagawin mo lahat para sa babae. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng kahit na sinong lalaki, bro. O kahit ng pamilya mo, kapag ka ikaw ang lalaki na ginagawa ang lahat sa babae, ikaw yung tipo ng hindi dapat nagpapamilya. Kasi bro, alam ko yung ganyang klase ng tao, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Kasi galing ako sa ganyan bro. No? So, marami rin ako naging kaibigan na ganyan. Pinaka-worst ng kaibigan sa lahat. Pinaka-worst. No? So, kahit kailan hindi ako lalapit sa mga ganyang klase ng tao. No? So, again, hindi to men empowerment channel. Sinasabihan ko lang kayo kasi marami dito wala nang father figure, walang kuya na malupit, walang kuya na nag-a-advise sa inyo. Might as well kung nakikinig ka naman sa akin, yes, advisean kita ng tama, no? Ulitin ko, wag ka magre-regalo sa babae, wag ka magbibigay ng bulaklak sa babae kasi yan yung mga bagay na sayang. Okay? Kung meron kang gagawin, ilabas mo. Mag-dinner kayo, ilabas mo. Okay? Mag-staycation kayo. Yan, parehas kayo mag-benefit. Hindi lang siya, parehas kayo. Okay? O kaya, gusto mo, ipamper mo siya, sige, go. Samahan mo siya. Yan, ganyan. Pero, yung bibilan mo siya ng gamit o kaya ng wag. Hindi yan niya ma-appreciate yan. Makakalimutan nga niyan, nasa sayo galing yan eh. Okay. Pero iba na yun pagka-asawa mo na. Siyempre, ako kasi binibilang ko ng phone yung asawa ko. Siyempre, dahil mag-asawa kami. No? So, susubok ko na yung asawa ko. Pero kung girlfriend mo pa lang, hindi ka dapat nagre-regalo, men. Kailangan binubuhos mo yung pera mo para sa'yo. Hindi sa babae. Sabi ko sa'yo, naawa ako sa mga lalaki ngayon. Ginagawa ang lahat para sa babae. Napakawalang kwentang lalaki mo kapag andun ka sa stage na gano'n. Nakakaya, bro. Maniwala ka sa akin, nakakaya. Again, kung ayaw sa'yo ng babae, hindi mo yan mapapabalik ng dahil ang bibilan mo na iPhone. Okay? Okay. No, so, balik tayo sa trading natin, kung saan yung forte natin, no? So, nakita nyo kung gaano kagandang setup nito, Monday high boom, no? Again, hindi pa yan yung full take profit natin, ha? XLM, sayang, ang ganda nito, men. Sobrang ganda, bro, no? So, nakita mo dito, meron tayong support, and then meron tayo dito resistance. Ito yung dating support, ngayon acting as a resistance. Ito yung Monday high natin, nakita nyo, boom. No? So, kung papasukan natin yan, ito dapat. Kaso, syempre, bro, gaya ng sabi ko, tatlo kasi yung trade ko ngayon, Sui, Doge, and then Tau. Lahat yan, nag-play ng sobrang ganda. Ngayon, ang problema, hanggang doon lang yung kaya natin. So, hindi ko alam, bakit ang daming chart na nakapasok sa inyo. Kasi hindi mo naman kaya i-trade lahat yan eh. Hindi mo kaya i-trade lahat yan. Kasi, you only have a maximum of 5% risk. Nag-6% risk nga ako ngayong week eh. 'Di ba? Kasi pero ang advisable lang is 2%. Okay? So, halimbawa $100 lang yung capital mo. Problema mo 'yun, hindi ko problema 'yun. Ngayon, kapag ka $100 tapos magre-risk ka ng $20, 20% risk 'yun. O problema mo 'yun, hindi ko problema 'yun. Dagdagan mo, hindi yung gagawin mo, tataasan mo yung risk. Kasi ganito nangyayari. Okay, $100 yung capital ko. Ang gagawin mo, mag-20% risk ka, which is, sabihin natin $20. Okay? Tapos, pag natalo, 20% yung tape sa account mo. Magagalit ka ngayon, babawi ka ngayon. Another 20% na naman. Ilan na lang natira sa pera mo? 60%. Gano'ng kasakit yun? Yung capital mo, 60%. Ganito gawin mo. Meron kang maximum na 5%, yun yung threshold mo. Dapat hindi ka na aakyat ng 5%. So, kung tatlo yung trade mo, tigwa 1.5% risk sila. Then, kapag ka 5% na, hinto mo na yung risk. And then, pagka nag-profit, tsaka ka magtaas ng risk. Maglagay ka ng 10%. Kapag nag-profit ka na, hindi yung, di ba?
Mas maganda yung ganun. Kesa naman 20% taas magdagdag ka ng kapital. Hindi ang gagawin mo tataas ka ng risk. Okay? Dagdagan mo yung capital mo, i-fix mo yung risk. Okay? Okay. No? So nakita mo nito, ito yung confluence mo. Support resistance lang. Ito yung support mo. Ito yung range mo. Boom. Kailangan mo lang ng bias. No? Yun lang. Ganun lang siya kasimple. Huwag niyong pahirapan. Again, hindi yan madali. Madali lang yan kasi 3 taon, 4 na taon ko na itong inaaral. At binibigay ko sa inyo ng finished product na. Okay? Malinis na binibigay ko na sa inyo Kumbaga, 3 years kong expertise, binigay ko na sa inyo ng sobrang linis. Meron pang indicator. Lahat yan because of endless charting, di ba? Binibigay ko sa inyo, bro. Pinapakita ko sa inyo, bro, ng yan. Sige nga, for example, tanggalin natin lahat yan. Sa tingin nyo trade yan? Hindi kasi wala ka naman basis, wala kang template, wala lahat No? So, yan. Ito yung pinakamalaking profit ko this week. Sobrang ganda. Sobrang linis. So, nakita nyo, Monday high. Isa to sa mga trade ko this week. Monday, Tau, Doge, and Sui. No? So, sobrang simple lang nito. So, hanapin mo lang yung support and resistance. Okay? Yan, nakita mo yun. Meron tayong resistance dito, di ba? Ito yung Monday high mo. Sweep ng Monday high. Boom! Ang linaw, di ba? Shorting tayo sa bias. Pinapakita ko na sa inyo, shorting bias. Di ba? Nakalagay, main bias, sell short. Buy kapag ka andito ka na. Simple lang, di ba? Di ba? Sobrang simple, bro. No? So, ito, ganda. Sobrang ganda. No? Kaya natutuwa ako this week. Okay, sobrang successful yung week natin ngayon. No? So, again, nakita mo dito kung gaano kahaba yung piglas ng price. Bullish na bullish ka ngayon dyan. Tapos, binagsakan ka lang. Di ba? Nagigets niyo yung ibig ko sabihin. Di ba? Kailangan nyo ng bias. Hindi nyo kailangan ng price action. Lilituhin kayo ng price action, bro. Lilituhin kayo ng price action. Lagi ko sasabihin sa inyo. Again, 3 to 4 years of experience, binibigay ko sa inyo yung mismong jelly ace o biglang mismong raspberry sa cake, no? So, napakalaga ng bias. Hindi mahalaga yung price action, no? Mahalaga yung bias. Kasi nga sa market, hindi talaga mahalaga ang price action. Sobrang halaga ng bias. Lagi mo tatandaan yan, mahalaga ang bias, price action, pangalawa lang yan. Then, yung template, yung setup, ano ba yung setup mo this week? Okay? Yun lang. Wala kang ibang kailangan isipin. Okay? Again, inisip ko na lahat yan, tanggalin nyo. Kasi nga, sabi sa inyo, ang daming time na sinayang ko dahil inisip ko, hindi, bullish to. Kasi nga, price action, ang lalaki ng tipak ng candle. Tapos, pag enter ko, ladder pababa. Kasi wala akong bias. Napakalaga, bro, ng bias. Lahat ng successful na trader na kilala ko, yun yung number 1 hinahanap. Una, bias. Okay? Ano yung frequency ng trade mo? Ano ba yung tinitrade mo? Kailangan alam mo rin yung tinitrade mo. Intraweek ka ba? Intraday ka ba? O swing ka ba? O position trade? Kasi iba-iba yan. Hindi pwedeng, intraday ka tapos nakatingin ka sa Monday range o kaya nakatingin ka sa weekly levels. Hindi mo makukuha yung setup mo. Kasi stop loss mo, ilalagay mo sa maling stop loss Nakita niyo yung mga stop loss ko, hindi inaabot, di ba? Kasi tama yung placement. Okay, sabi ko sa Sui, saan yung stop loss? Gaano ka-accurate yung stop loss? Ano sabi ko? Ang stop loss dito. Sinalat man lang ba? Hindi, di ba? Kasi nga accurate. Bakit? Ilang beses ko na yan tinest, ilang beses ko na yan inaral. Hindi niya pupuntahan yan kung tama yung analysis. Okay? Okay. Ito yung pinaka-best setup ko this week. No? Again, sabi ko nga sa inyo, bro, kaya nga meron tayong tatlong, halimbawa, di ba, 6% risk or 5% risk. Hinati ko sa 3 trade. Bakit hindi na lang isa? Kasi nga, yun nga Halimbawa, nag-short ka tapos nakuha mo yung mga hindi gumalaw na coins. Di wala na. Di ba? For example, yan, di ba? Wala na. Hanapin mo yung pinaka angkop. For example, ito. Di ba, shorting bias ako. Nakita ko ang ganda ng dito. Ang ganda ng drop ng rejection dito. Compare mo kay Inch
na wala namang rejection sa Monday high. So, ano yung pipiliin mo? Siyempre, yung Tau, 'di ba? Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng bias, kailangan nyo ng template. Kung wala kayo niyan, paano mo i-compare yan? Wala kang ko-compare eh. Kasi nga, hindi mo alam ginagawa mo. Right? Di ba? Malinaw. Di ba? Bitcoin, this is a very weird price action, bro. No? So, okay, Bitcoin, kung makikita mo, meron, nagcha-chop siya dito. Pataas, nagcha-chop siya pataas dito. Okay. Here's the thing. Bearish tayo kay Bitcoin. Okay, di ba? So, kung nag-short ka dito, patay ka na, di ba? Okay, ito yung tanong. Kung dito ka mag-short yan, saan stop loss mo? Dito sa taas na to. Right? Naabot ba? Hindi pa. Ngayon, ang question dito, aangat ba to? Paangat dito. Ngayon, ito yung tanong kasi, bro. Yung week na to, kung hindi to babagsak, that will be bearish. Bakit? Nasa taas ka ngayon eh. So, posible magkaroon tayo ng inside week. And then, pag sinweep yung dalawang high na yan, that can be a potential high. Ano pa yon? Closing ng quarter ngayon. Yari tayo ngayon yan, bro. Papasok tayo ng third quarter. Merong sweep ng quarterly level. So, bearish yun, bro. Hindi yun bullish, bearish yun. Diba? So, yung mga analysis sa inyo nung nakaraan, di ba nag-fail ako nung sinabi ko na kailangan mag-new low tayo ng May? Eh, hindi nangyari. Akala nyo bullish. Tingnan nyo nangyayari sa altcoins. Kasi akala nyo bullish eh. Diba? Kasi nga, mali yung setup ng market eh. I mean, hindi mali yung market, pero mali yung setup kung bullish. Kasi nga, kung bullish, kailangan mag-form muna ng doji. Kasi nga, red candle yung previous quarter. Kailangan niya muna mag-form ng doji para mag-accumulate. Ngayon, kung walang accumulation, aangat lang siyang ganun. Ano ibig sabihin nun? Possible nagpo-form ng top. Distribution. Diba? Simpleng ano lang yun eh. Simpleng analysis lang naman yun eh. No? So, kung ganun naman pala, well, it doesn't matter. Intraweek trader tayo, wala tayong pakialam dyan. Umangat man yan, wala akong pakialam kasi meron kang setup sa intraweek eh. Diba? Yun yung maganda ron. Okay? Kasi nga, hindi ka naman seasonal trader. May mga ganun eh, seasonal trader. Pagka bull run, tsaka lang andyan. Pagka, wala na, hindi na makahinga. Oh, intraweek trader tayo. Every week meron tayong setup. It doesn't matter paangat pababa, no? Malaga lang meron tayong setup, no? Ito, for example, itong Ethereum. Nakita mo, shorting tayo dapat kay Ethereum. Okay? For example, ito yung support mo. Ito ngayon yung resistance mo. Okay? Kung mag-short ka dyan, syempre, Monday high. Saan ang stop loss mo? Syempre, dito, di ba? Nasalat ba? Hindi pa. Pero kung nakikita mong ganyan na yung ginagawa, syempre, kailangan mag-ingat ka na dyan, bro. No? Kailangan mag-ingat ka na dyan. Sabi ko, dapat, kung bearish man to, dapat, nung nag-Monday high, nagda-drop na eh. Ngayon, hindi siya nagda-drop. Yun din yung mahalaga kung bakit diversify mo yung trades. At tinitingnan mo kung ano yung setup na mas maganda. Right? Kasi nga, hindi naman lahat susunod sa'yo eh. Yan yung market. No? So, Solana. For example, itong Solana. Okay? Ang pinakamali kasi dyan, bro, is entry point talaga. Kung pangit ang entry point mo, pangit ang risk management mo, wala. Purot magtatatalo ka lang. For example, dito, ito natin yung resistance. Andito yung Monday high. Nakita nyo, no? Profit ka na. Kasi nga, shorting yung bias mo. Okay? Link. Etong link, ito yung resistance mo eh. Pero syempre, hindi na ako mag-short ng ganyan. Nakita nyo naman dito. Wala naman siyang rejection eh. May rejection ba siya dito? Wala eh. Diba? I mean, dito, profit ka na. Yes, sabihin natin profit ka na. Pero, what would you choose? Yung tao na merong massive rejection dito sa range? Or, etong link na walang rejection? So, kailangan mo rin matutunan, wait lang, ano ba yung template ko? Kung shorting ako, nakita ko, ano ba yung merong may sellers? Kasi dito makikita mo, parang wala namang sellers. Kasi nga, hindi siya na-reject eh. Kasi kung may sellers dyan, dapat na-reject yan. Walang rejection. Napakasimple, di ba? Or for example, ditong AVE.
Dito makikita mo, meron tayong resistance dito. Ito yung resistance mo, dito yung Monday range mo. So, ang shorting mo dito sa area na to. Diba? So, stop loss mo here. Okay? So, nasalat ba yung stop loss? Hindi. Profit ka na? Yes. Pero, RR mo hindi ganun kaganda kasi nga, yung range mo, hindi rin ganun kaganda yung placement ng rejection. Walang rejection. Diba? So, kailangan, dun papasok yung paggamit mo ng price action. Again, hindi mahalaga yung price action kung yun yung babasihan mo. Mahalaga siya kung pamimilian mo ng coins na ite-trade. Okay? Fart coin. Dito, nakita mo dito, meron siyang rejection dito, pero may dump. Okay. Pag tinignan mo dito, alin ba yung previous resistance? Ito, di ba? Saan ang stop loss mo? Siyempre dito. Nasalat ba? Hindi. Diba? Yun yung mahalaga dun eh. Kailangan alam mo saan mo lalagay stop loss eh. O, profit ka? Yes. Simple, diba? Okay. For example, dito. O, nasan yung resistance sa Monday range? Ito. Diba? So, saan yung ang entry point mo? Ito. O, profit ka? Yes. Stop loss mo? Sabihin natin dito. Stop loss mo? O, salat ba? Hindi. But, still, tama yung ano. Mag-long ka dyan. Saan mag-long dyan? Nagkasakit ka na dyan, hindi pa umaangat yung price, no? So, same din dito. Yan. So, kailangan, dito mo magagamit yung price action. Okay, alin ba yung merong rejection? Yun. For example, yung trade niya natin na tao, may magandang rejection dito. Yung Doge natin, may rejection. Napakalinaw na rin. Actually, yung Doge, hindi ganun kaganda yung rejection niya. Pero dahil nga favorite tayo ni Lord, pinagbigyan tayo, bro. Pinagbigyan tayo eh. No? Boom. Diba? Hindi maganda. Bakit? Dapat kasi, nag-drop na yan dito pa lang. Kaya nga, dakitan yung TA ko doon sa Telegram. Dito, diba? Sabi ko, dang, 3 days na hindi pa nagda-dump. Pero, dahil favorite tayo ni Lord, boom. Diba? Napakasimple. Suwi. Nakita nyo rejection. Napakalinaw ng rejection. Dito pa lang, sabi ko, rejection. Okay, sell na. Boom. Diba? Ang linaw eh. Kasi may rejection. Diba? Tao. Boom. May rejection. Ang linaw ng rejection. Makita mo, tipak-tipak ng red candle eh. Dahil shorting, pasok. Diba? Make it simple. Make it repeatable. Make it scalable. Na ganun lang yung gagawin mo every week. Then, hindi natin kung paano hindi ka mag-profit dyan. Diba? At wala kang stress. Mukha ba ako na-stress, bro? Ang dami kong ginagawa sa buhay. Ito lang, trade lang naman ito eh. Okay? Kailangan ang trading, bro, hindi mo siya aasahan na magpapayaman sa'yo. Kasi once naasahan mo yan, magpapayaman sa'yo, nag-chase ka na ngayon. Anything na chine-chase mo, iiwan ka niyan. Okay? Lagi mo tatandaan, anything na chase mo, iiwan ka niyan. Tatakbuhan ka niyan. So, ano kailangan mo gawin? Attract. Okay, attract pala. So, paano mag-attract? Alam mo yung setup. Hayaan mo pumunta doon sa setup mo. Ganun lang simple, bro. Okay, medyo mahaba na tong discussion. Medyo na-miss ko kasi kayo eh. Maraming salamat sa pakikinig. Sa uulitin, a very successful week para sa Telegram channel natin. Sa mga wala pang Telegram channel, pasok na kayo. Hindi ko alam, pag dumating yung time, baka lagyan ko siya ng payment, no? Ngayon, pumasok na kayo hanggat maga pa kasi lifetime na yan. Magde-trade ka lang gamit BingX ko. Lifetime na yan, andyan. Andyan na yung Telegram na yan. Diyan na ako mismo talaga sa Telegram. Okay? Lifetime na yan dyan. Okay? Magte-trade ka lang gamit yung BingX. Meron ko ng setup lifetime. Okay? Ngayon, for example, lumaki pa ng lumaki, nakilala pa tayo na nakilala, I might paano ba ito sabihin, lagyan ng payment, no? Ngayon pumasok na kayo para hindi kayo masali doon, no? So yun lang, maraming salamat mga kapatid. Yun lang muna. God bless sa inyo. Okay, happy weekend mga tol.